Good morning, everyone. This is Johnny Taglinaw. Today, we gonna be study about the life of Jonah. I know some of you know already who Jonah is. Now, before tam adto sa to ang topic mga kaigsunan, gusto na kong mag-ampo sa ta. Dalay ko nung silimbaho naman Diyos. Tabagi kami Ginoo nga among masabtan o imong kahayag lanag sa mong kinabuhi Ginoon Diyos samtang gimagaton sa kinabuhi ni Jonah Ginoo. Tabagi kami tanan nga makahatagan mi kalig-on sa mga kinabuhi Ginoon Diyos. Makahataw giya sa mong kinabuhi samtang kami Ginoo naga kinabuhi ni kalibutan na. Salamat Ginoon Diyos sa mong kamaayo. Pasagawan mo sa mong sala sa ngalan ni Jesus. Amen. Unas tanan, ako naghinaot mga kaigsunan nga kamo diha. Naa kamo sa maayo nga pangluwas, kauban sa iyong mga pamilya, ang inyong adlaw mahimo nga productive and fruitful kauban diha sa kaluoy. Gugma o grasya sa Ginoo. Now, ato hisgutan mga kaigsunan, the life of Jonah. And ako na sige tulan og we can run, but you can hide. You can run, but you can hide. The life of Jonah, tagaan na nato duha ka punto makaisunan. And let us focus it and in the book of Jonah, especially in the book of Jonah chapter 1. When God called Jonah to go to Nineveh mga kaigsuunan, ang nahitabo dito is Jonah didn't follow the command of God because he is leaving from the land of Joppa. When God called him, instead he go to Nineveh, but he ran away from God. He ran away kung asa ang gusto sa Ginoo gipadto si Jonah, and niadto siya didto padulong sa Tarshish mga kaigsuunan. Sometimes kita nga mga katawhan, no? God naghatag sa tuog effort nga mao na tong buhaton dili lang nga para ikaayo ngadto sa uban nga mga tao kun dili aron sa mga kaayo nga kanato. But sometimes we are doing our own effort because para sa tuwa magisuunan mao gutong maayo. But Jonah, he ran away ngadto sa Ginoo. Wala gid niya gistumban mga kaigsuunan ang sugo sa Ginoo diha kaniya. No? You know what, my friends? When Jonah running away from the presence of the Lord, again, when Jonah running away from the presence of the Lord, naagyoy nahitabo diha ang Jonah. There's something happen in his life. In other words, if you running away from the presence of the Lord, there's something happen in your life. The point is, sa diha na magisunan nga mapalayo ta diha sa Ginoo, adunay mahitabo sa kagalingon nga di nato masabtan mga kaigsuonan. Sa diha nga si Jonah dito sa barko nga iyang gisakyan so padulong dito sa Tarshish, he going down in the boat ug natulog siya didto mga igsuon. Sa iyang pagkatulog mga igsuonan, ang mga tao nga naa sa boat mga igsuon, they are really struggling about what Jonas did mga igsuonan. No? Adunay ni abot nga dagko kay nga bagyo. Balud mga kaigsuonan, gishake gid siya sa Ginoo ang mao nga gisakyan mga igsuon. And then natingala mga tao nga unsa man nahitabo na abay tao diri nga ilang gi-course ng Ginoo. No? Nahitabo magsunan, they are get their cargo gipanglabay na sa dagat mga igsuonan para gid mugaan ang barko, but wa gid gihapon. Walay nahitabo mga kaigsuonan.
Sa diha nga ila nakita nga si Jonah nagtulog-tulog dito ilalom sa barko mga kaigsuonan. Ug ilang gitawag, unsa man gihimo nimo? Sa diha nga ato ikaw ng story nga nag-confess si Jonah mga kaigsuonan that because of him tungod kay wala na gituman ang sugo sa Ginoo kaniya. Mao hinungdan magsunan that ang katong mga tao siya palibot mga kaigsuonan. Instead that Jonah became a blessing to them, but Jonah became a curse to them. Remember, he is a prophet. He called running prophet mga kaigsuonan. You and me are called by the Lord, no? Nga mahimo ta nga panalangin ngadto sa uban nga mga katawhan, dili nga mahimo ta nga curse diha kanila. Like Jonah, no? Sometimes we are kanang atong ginapasabot sa kagalingon that I am a Christian or maybe I am a Seventh-day Adventist. But the question is, ang atong mga pinulungan mga kaigsuonan na fit ba sa atong action? No? Are you be a blessing to your family? Are you be a blessing to your friends? Are you be a blessing to your neighbor? Or maybe are you be a curse to them? Point number 2. If you running away from the presence of the Lord, you will become a curse to other. My friends, this very short message, I want you to remember that sa diha nga palayo ta sa Ginoo mga kaigsuonan, sa diha nga feeling nato nga wala na Ginoo sa atong kinabuhi, ang atong kinabuhi mga kaigsuonan murag naayon sa kay na ilaluman sa kalibutan nga murag wala jud pulos mga kaigsuonan. Like Jonah, no? He feel really down and down sa kinabuhi mga kaigsuonan. Even Jonah running away. In other words, kung ikaw mga kaigsuonan nagpalayo diha sa Ginoo mga kaigsuon, your life will be down and down and down. But the good thing is, when Jonah says sorry to the Lord, Lord, sorry Ginoo. Kay wa ko mituman diha kaniyo. Sa diha mga kaigsuonan that God gave him Jonah a second chance. He go to Nineveh mga kaigsuonan, and Jonah not just only nga nahimo siyang blessing dito mga kaigsuonan, but also he became a blessing to himself. Sa diha mga kaigsuonan nga, the more na to nga makaila si Jesus Christ, like Jonah, the more na to nga atong tumanon ang mga sugo sa Ginoo sa tuwa mga kaigsuonan to preach the gospel, to teach people nga wala pa gid nakaila sa Ginoo mga kaigsuonan. Diya na itong mahimo, diya na itong makita nga mahimo tang usak panalangin ngadto sa atong mga kasilinganan, sa atong pamilya, especially diha sa Mogulingon. Because the purpose nga aton ning buhaton mga kaigsuonan, not just only for the people nga makatabang ta sila, not just only for giving a hope ngadto sa mga tao, especially in the city mga kaigsuonan, but first diha sa ato ang kaugalingon. Again, if you run away from the presence of the Lord, your life will be down and down and down. But if you will close to God, your life will be high, above and above. Diha sa tiilan sa Ginoo o sa iyang makamot mga kaigsuonan. Let us pray. Thank you so much, Father, for the message that we hear this morning. I hope, O God, nga kato nga mensahe Ginoo makahatag kanamo kalig-on sa mga kinabuhi. Nga dili kami mahimo nga cursed kadto sa ubang katawan, but we will become a blessing to them. Thank you, Lord, for hearing our prayer. In Jesus' name we pray. Amen.